kita hindi dahil sa perpekto ka. Minahal kita hindi dahil sa lakas mo, kundi sa bawat piraso ng takot na tinatago mo. Minahal kita sa mga araw na hindi mo ako kayang tingnan. Minahal kita sa mga sandaling ayaw mo nang hawakan ang mga kamay ko. Kasi alam kong kapag nahawakan mo na ako, hindi mo na ako bitawan. Minahal kita hindi dahil takot ako sa bagyo mo. Hindi ako takot malunod sa iyo. Dahil naniniwala ako na may araw na matututo ka ring lumangoy, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Hindi ako siya, pero sinubukan kong magmukhang siya. Gamit, ang kanyang titig, ang kanyang alaala na hindi akin. Ngunit inari kong sarili. Gusto ko lang mahalin mo ako kahit bilang anino. Oo, nagsinungaling ako, hindi para sirain ka, kundi para makapiling ka sa mundong hindi totoo. Oo, hindi ako siya. Pero ako ang pumalit sa kwentong hindi dapat ako ang bumuo. Alaala ko'y basag, pero piraso kong liwanag. Hindi ko alam kung alin ang totoo o kung alin lang ang pinili kong ginusto. May minahal ako, pero nakalimutan ko siya. May niyakap ako, pero hindi pala siya. Sa bawat ngiti, may tinig na sumasampit. At sa bawat yakap, may pangako ko lang hindi ko na mauulit. Hindi ako biktima lang dahil pinili ko rin ang tumakbo sa liwanag ng kasinungalingan. At ngayon, na't bumalik na ang alaala, napagtanto ko na masakit palang tandaan ang totoo kaysa kalimutan na ang tama. Miss na miss kita, aking minamahal, sa bawat Hindi lahat ng nawawala ay hinahanap at hindi lahat ng nawawala ay totoo. Sa pagitan ng dilim ng koma at liwanag ng pagising, may mga tanong na hindi agad nasasagot. Sino ako? Anong nangyari? At bakit may pusong tila may tinatago? Sa isang mundong ginagalawan ng trauma at binubuo ng malabong mga alaala, paano mo makikilala ang iyong sarili kung mismong isip mo ang nagsisinungaling? Ito ang simula ng kwento ni Marco, isang lalaking may nakaraan na unti-unting bumabalik kasabay ng katotohanang matagal nang nakabaon. Malalim, madugo, at hindi lahat kayang harapin. Mga kaibigan, dito natin sisimulan ang kwentong Sinungaling na Alaala. ang awit kong ito'y para lamang sa iyo. Mahal, miss na miss kita. Ang puso't isipan ko'y lagi lamang sa iyo. Kailanman di magbago. Nasaan ako? Buti naman at gising ka na. Nga pala, ako si Dr. Santos, psychiatrist. Nandito ka ngayon sa ospital dahil na-aksidente ka. Nabangga yung kotse mo. Aksidente? Ilang araw na ako dito? 1 linggo. Matagal ka nang walang malay. Hindi ko maalala. Kahit ano. Hindi ka nag-iisa. Madalas mangyari to sa may mga trauma. Memory loss. Dok, pwede na po bang pumasok? Kayo po ay... Kaibigan niya po, Dok. Lara.
Kilala kita? Bagaman hindi mo maalala sa ngayon, pero oo, matagal na tayong magkakilala. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi. Anong nangyari? Marco? Ayos ka lang ba? May naalala ako, Dok. Isang babaeng sumisigaw at takot. Wait lang. Babaeng sumisigaw at takot? Maaring bahagi siya ng alaala mo. Gusto mo bang ituloy natin yan sa session? Oo, Dok. Kailangan ko malaman ng totoo. Hindi kita maalala sa mga kwento ni Kuya. Wait lang, kailan pa kayo naging magkaibigan? Actually, matagal na. Pero baka hindi niya lang nakwento. O baka wala lang talaga siyang may kwento? Kasi wala. Alam ko, Mia, gusto mo lang protektahan yung kuya mo. Okay, Marco. Subukan nating balikan yung mga alaala mo. Subukan mong isipin yung mga nangyari bago ka nagising sa hospital. Sige lang, Marco. Okay lang if hindi mo pa maalala ngayon. Huwag mo lang pilitin. Julia. 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 Hindi ko na kaya, Marco. Ayoko na. Hindi ka pwedeng umalis. Mahal kita. May kasama akong babae sa kotse. Tapos nag-away kami. Tapos yun. Marco! May nakakasalubong tayo mga sinta! Magbabago tayo! Ako ang dahilan. Si Julia. Ako ang huli niyang kasama bago siya mawala. I'm so sorry to hear that. Bakit? Anong nangyari? Anong dahilan kung bakit kayo nag-away? Wala na akong ibang maalala, Dok. Wait lang. Pwede ko bang malaman kung magkano-ano kayo nung Julia? Kung maalala mo lang. Hindi ko na mawari, Dok. Kung magkasintahan ba kami o ano. Hindi ko na matandaan. Alam ko, Marco, kung gaano kasakit mawalan ng kasintahan o anuman. At saka, hindi ka dapat malungkot. Kasi alam mo naman na hindi mo sinasadya yung nangyari. At alam mo, ito ang unang hakbang sa pagharap mo sa iyong nakaraan. Kapit ka lang, Marco. Pero, Dok, wala ka bang natandaan? Na pagdating ko dito sa ospital na may kasama ako na aksidente din. Sorry, Marco. Pero hindi ko sure. Kasi transfer ka lang sa akin. At saka wala akong hold kung sino yung lalabas at darating dito sa hospital. O siya, magpahinga ka muna. Mamaya na natin itutuloy ang session.
Nandito na ako sa ospital. Si Kuya, nakaupo. Kuya, okay ka na? Kumusta? Hindi ko alam. Parang bawat alaala may kasamang multo. Kuya, hindi mo kailangan balikan lahat agad kung hindi ka pa handa. Pero paano kung may tao talagang nawala dahil sa akin? Marco! Tulong! Tulungan mo ako! Bakit kuya? May naalala ka na ba? Hindi ko alam. Kuya, kung ano man yung totoo o nangyari, alam kong hindi mo sinasadya yon. At saka, alam ko namang mabait ka. Salamat, Mia. Pero may isa pa akong hindi maintindihan. Ano yun, kuya? Si Lara, laging nandyan. Na para bang alam niya ang lahat. Alam mo kuya, pareho tayo. Matagal ko na din siyang pinagdududahan na parang mayroon siyang tinatago. At hindi ko yun hahayaan kuya. At hindi kita hahayaang maligaw sa pagsisinungaling ni Lara kuya. Kung tama man ang aking duda. Lara, salamat ha. Hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong nawala. Hindi ko alam ang totoo pero pagkasama kita, parang kalmado ang lahat. Sana balang araw kapag maayos na ako, mapuntahan natin yung ilog na madalas mong kinikwento sa akin. Gusto ko yung tahimik, yung walang ingay ng alaala. Hindi kita gustong mawala. Pero ako lang ang naiwan. Ako lang pinili niyang kapitan. Itong pendant na may nakaukit na letter J. Patawad. Kung kinakailangan magsinungaling, gagawin ko. Para sa kanya. Para kay Marco. Ang weird lang, Doc. Parang may ibang memory na pilit pumapasok. Mga lugar na hindi ko maalala kung napuntahan ko na. Isang babae na hindi si Julia. Pero parang mas totoo. Wait lang. Kailan ba pumasok si Lara sa buhay mo? Yun din ang pinagtataka ko, Doc. Hindi ko matandaan. Pero ang gaan-gaan ang loob ko sa kanya. Na para bang matagal na kaming magkakilala. Di ba sinabi niya na nung una na matagal na kayong magkilala? Na matagal na kayong magkaibigan? Ay, hindi ko din alam, Doc. Okay. Sige, huwag mo na lang munang pilitin. Hindi malinaw ang pinanggalingan at hindi mawari kung sino talaga. Ano ba talaga ang totoo? O ano ang pinaniniwala ang totoo? Isa ba itong fabricated story? Or isang fabricated memory?
May naaalala ka na ba tungkol kay Julia? May mga tuldok na akong naaalala. Pero para pasun-pasil na kulang-kulang. Pero kuya, kilala mo ba talaga si Lara? Si Lara? Wala siya sa contacts mo. Wala din siya sa social media mo. Even sa mga old pictures, wala din siya. Sabi niya, kaibigan ko siya. Matagal na raw. Pero parang totoo naman. Totoo sa pakiramdam pero hindi sa kasaysayan. Alam mo kuya, minsan ang alaala ay parang salamin na nasa tubig na kapag may gumagalaw sa ilalim, nawawala ang linaw. Mia, sa tingin mo ba, ako pa rin ba ito? Ikaw pa rin yan kuya, of course. Hindi pa nga lang buo ulit. Hindi pa ba sapat ang mukha ko sa araw-araw na kailangan pang i-develop sa film? Gusto ko lang ipaalala na minsan may Markong payapa. Hindi nagdududa, hindi tumatakbo. Alam mo, minsan hindi ko na alam kung totoo pa ba ang taong yan. Parang araw-araw kasi napapalibutan ako ng takot, galit, at mga tanong. Natural lang naman yung matakot. Mas kinakatakutan ko yung mga taong hindi marunong matakot. Kasi sila yung hindi natututo. Bakit sa dinami-daming pwedeng piliin, bakit ako? Kasi nakita kita, hindi lang kung sino ka, kundi kung sino ka kahit walang nakatingin. Alam kong may lambing sa likod ng init ng ulo mo at may kabaitan sa likod ng pagkatao mo. At kung mawala ang lahat ng iyon? Di babalikan natin tong araw na to. Kahit pansamantala, at least, totoo. Marco, alam mo, sa daming-daming relasyon na naubos, alam mo kung ano ang gusto kong maiwan natin sa isa't isa? Ano? Yung pakiramdam na hindi tayo perfect, pero pinili pa rin natin ang isa't isa. Hindi dahil madali, kundi dahil Julia, sa tingin mo ba magtatagal tayo? Oo naman, kahit isang araw lang, basta buo. Kahit hindi pang habang buhay, basta habang magkasama tayo, totoo. Sana lahat tayo may kakayahang patigilin ng oras. Hindi natin kayang i-pause ng oras, pero kaya natin damin ito ng buo habang nandito pa tayo. Gutom ka na ba? Laging gutom. Yan ang sikreto ng matatag na relasyon. Tama. At saka, di mo naman kailangan ipaliwanag ang sakit mo araw-araw. Hindi naman kailangan na palaging may paliwanag. Sapat na nandito na ako. Nandito na tayo. Marco, kapag wala na tayo sa lugar na to, pag hindi na tayo nag-usap, pag iba na ang hawak ng kamay mo, sana maalala mo tong sandaling to. Julia, kung mawala ka, hindi ko alam kung kaya ko pa bang maging ganito ulit. Hindi ko alam. Pero sana yung Marco na kasama ko ngayon, yung Marco pinili akong mahalin, yung Marco na yun, sana maalala mo rin. Hindi ko na kaya. Pinaniwala ko siya na may pinagsamahan kami.
At ako ang nagligtas sa kanya. Na ako ang taong mahalaga sa buhay niya. Pero ang totoo, ako lang ang taong nanonood. Habang unti-unti siyang nawawala, umigay ako sa kadiliman. At sa kadiliman din ako naging bahagi ng kwento niya. Gusto ko sanang may halaga. Gusto ko lang maramdaman na ako rin ay karapat-dapat. Pero mali ang paraan ko. Hindi ako ang kaibigan niya. At lalong hindi ako ang mahal niya. Hindi ako ang makakatulong sa kanya ngayon. Siguro, ito na ang panahon. Hindi para kalimutan ako, hindi para hindi kailangang magsinungaling pa. Alam mo, halos gabi-gabi rito, parang nagbubukas ang pinto ng alaala. May naririnig akong mga tawanan at isang pangalan. Pero hindi ko naman masabi kung totoo ba. Kaya nga ako nandito. May ilang gamit na natagpuan sa lumang bahay. Naisip kong baka Teka, parang ito yung bulaklak na dinala ko sa ilog noon. Isa lang yun. Pero sabi niya sapat na raw. Teka, bakit meron ka mga ito? May mga bagay na hindi ko sinasadyang matagpuan. At minsan, may mga alaalang hindi mo binuo pero ikaw ang tagabantay. Hindi ko alam kung kanino ako magagalit. Sa sarili ko ba o sa hindi ko maalala? Alam mo, minsan, mas madali pang magmahal ng taong hindi pa buo. Kasi pakiramdam mo, kaya mo siyang buuhin. Pero ang mas mahirap, kapag ikaw na mismo ang pumalit sa nawala. Marco, Lara, hindi ko kailanman plinano ang lahat ng to. Nung nandito ka sa ospital at walang maalala, naisip ko minsan na hindi mo nasasabi. Sinusuko mo na lang sa katahimikan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na silang kwenta. Kapag handa ka nang tanungin ako, handa akong sumagot. Marco, kumusta ka na? hindi ko alam kung anong may sasagot ko, Doc. Pero parang alam ko na ang totoo. Ano ang totoo? Namatay si Julia. At ako ang dahilan. Huling gabi namin yun. At gusto na niyang umalis. Hindi ako nakinig. Bagkus, inapakan ko ang silinador. Marco! May makakasalubong tayo mga sintra! Mababago tayo!
At hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. At pagkatapos, At pagkising ko, si Lara na ang nandun. Hindi ko siya kilala. Pero tinanggap ko siya. Kasi mas madali siyang yakapin kaysa alaala ni Julia. mas madali ba o mas ligtas? Pareho. Pero mali. At alam mo ba, Dok, kung ano ang natutunan ko? Alam ko na ngayon na ang alaala, kahit na masakit, kailangan natin itong tanggapin. Kasi yun lang ang natatanging koneksyon natin sa mga taong umalis o nawala. Ang kasinungalingan, kahit may dalang aliw, lagi rin may kabayaran. Pero Dok, tanong ko lang, Dok, paano mo pipiliin ang totoo kung puro sakit naman ang dala nito? Marco, ang sakit ay hindi kaaway. Ito'y nagpapaalala na may minahal ka, na may pinili ka. May mga taong dumaraan sa buhay natin para mahalin tayo, at yung ilan, turuan tayong masaktan at matutong bumitaw. At kapag binitawan mo ang bigat, hindi para kalimutan, kundi para gawin sila ng tama. Hindi ko na siya pwedeng balikan. Ngunit, pwede ko pa rin siyang dalhin sa paraang hindi na siya o ako masaktan pang muli. At ang sarili mo? Simula ngayon, Dok, ako na mismo ang magsusulat ng sarili kong kwento. Hindi na si Lara, hindi na ang trauma o ang takot. At sa pagkakataong to, hindi mo na kailangang mabuhay sa kasinungalingan. Bakit mo ako dinala rito? Ito ba yung ilog na sinasabi mo? Dahil ito ang huling beses na magsasalita ako. At gusto kong matapos ang lahat sa lugar kung saan kayo nagsimula. Marco, hindi ako ang kaibigan mo. Hindi kita kilala nun. Pero matagal na kitang sinusundan. Hindi lang sa social media, kundi sa personal. Sinusundan? Oo. Alam ko kung saan kayo madalas mag-date. Alam ko ang oras ng klase mo. Alam ko kung anong gusto mong ulam. Lahat ng iyon inalam ko dahil gusto kong malaman kung anong klase ng babae ang mamahalin ng tulad mo. Nung nasira na kayo ni Julia, nung umabot na kayo sa puntong hindi na kayo nakikinig sa isa't isa, nandun ako. Alam mong may mangyaring masama? Hindi ko inasahan na mamatay siya, Marco. Pero umasa ko na mawala siya. At nung nangyari yun, dun ako nasimulang pumasok. Paano? Nung nakoma ka, ako ang unang dumalaw. Nagsuot ako ng kulay na madalas suotin ni Julia. Dinala ko ang sketchbook na paborito niya. Ginaya ko ang boses na malapit sa boses niya. Araw-araw, sinasabi ko sa iyo ang version ng kwentong gusto kong paniwalaan mo. Ginagawa mo akong tauhan sa kwento mo. Oo. At hindi lang yun. Kinuha ko ang pendant niya mula sa drawer. Kinuha ko ang sulat niya na hindi mo pa nabasa. Oo, alam kong mali yun. Pero Marco, para sa akin, yun lang ang paraan para makapasok sa buhay mo. Mahal mo ako?
Hindi ko alam kung mahal kita. O mahal ko yung idea. Nakapiling ka. Kahit peke ang lahat. Pero totoo ang sakit. At anong gusto mong gawin ko ngayon? Patawarin ka? Hindi. Wala akong hinihinging kapalit. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako lalapit ulit. Dinala kita rito upang hindi magmakaawa, kundi para sa wakas, malaman mo ang totoo at bumalik na rin sa dati ang buhay mo. Hindi ako ang kwento mo, Marco. At hindi na ako babalik sa pahinang hindi naman akin. Alam mo ba kung bakit ako nandito pa rin? Bakit? Kasi sa kabila ng lahat, gusto kong ako ang pipili sa alaalang dadalhin ko. Marco, patawad. Julia, pasensya ka na ha. Kung ngayon lang ako dumating, nawala ka sa akin. Hindi lang dahil sa aksidente, kundi dahil sa sarili kong galit at pagkukulang. Ngayon, naalala ko na ang lahat. Ang ilog at ang mga huling araw natin. Yung sakit sa mga salitang hindi mo nasabi. Yung katahimik kang nagdala sa'yo sa dulo. Hindi ako sapat. Hindi kita naipaglaban. Hinayaan kita masaktan habang ako ibigay sa mga iyak mo. At nang mawala ka, pinayagan kong mapalitan ka ng kasinungalingan. Pinili kong paniwalaan ang mas madali, magaan, kahit na alam kong mali. Pero ngayon, Julia, buong-buo na kitang naaalala. At alam mo, sa lahat ng pagkalimot, ikaw lang ang ayaw kong burahin. Alam kong hindi mo na ako naririnig. Pero gusto kong malaman mo na salamat. Salamat dahil minahal mo ako sa panahong hindi ako karapat-dapat. At patawad kung hindi kita naprotektahan. Patawad kung ngayon ko lang sinubukang bumawi. Hindi ko na alam kung anong buhay ang naghihintay sa akin pagkatapos dito. Pero isa lang ang sigurado ako. Sa bawat alaalang totoo, andun ka. Paalam, Julia, mahal ko. Hindi biglang paglimot, kundi hudyat sa bagong simula. Mula sa mapagkunwari at sinunghaling na alaala. Ikaw ang hinahanap, nakatulala at lumuluha. Napilitan tayong magkalayo, aking minamahal. Sa bawat pagmamahal na pilit, may sugat na hindi agad naghihilom. Pero sa bawat pag-amin, kahit huli na,
may kapayapaang unti-unting mababalik. Sa dulo, hindi laging ang pinakamahabang kwento ay totoo. At minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ang magtuturo kung paano ulit magiging buo. At gaya sa agos ng ilog, sa bawat alaalang tumatakbo, hindi para balikan, kundi para matutunang palayain. At dito mga kaibigan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Sinungaling na Alaala na sinulat ni PJ. Bago tayo magtapos, narito ang mga artistang bumubuo sa kwentong ito. Marco, Anthony Abihay, Dr. Santos at Julia, Erika Shane Salinas, Lara, Faye Malate, Mia, Shin Maturan. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat.